Trabaho na naman mga kaparmers. Ito na yung papakuan ng bubong. Nilalagay na. Nagsimula sila sa baba, papunta dito sa taas para hindi mahirapan. Lapas ng ating Jetmatic mga kaparmers. Hindi ko pa nakapasiminto yung ilalim. Pag nalagyan to ng flooring at saka tiles, maganda na to. Mas mabilis kung inuuna yung sa baba para nagiging hagdan. Katunga. Tanggalin natin yung mga balat. Tapos pamilingin 2 for 3. Terus ang katanan. Ba, hindi rin maikot pag raisang. sus. Panraisangan dapat duslas kasi niya. Yan mga kaparmas. Pataas na ng pataas. Palapit na ng palapit ang bubong. So ayan mga kaparmas. Uwi muna ako sa bahay dahil magluluto ako ng pang-ulam. Mag-aalas 10 na ng umaga. Naglalagay na sila ng papakuan ng bubong. Pagkatapos nyan, sabi ko huwag muna ang lagyan ng bubong. Kahit mas maagang matapos, mag-peeling muna sila para sa ready na yung pag-flooring. Kasi ang gagawin ko dyan mga kaparmers, lalagyan ko ng diesel para hindi bukbukin, hindi kainin ng insekto yung ating kahoy sa katagalan. At mayroong mga nagsasabi, habang tumatagal, pag nilagyan ng diesel, tumitigas at tumitibay yung kahoy, mga kaparmers. Mayroong mga nag-comment, haluan ko daw ng insecticide yung diesel para mas mainam, para siguradong 100% hindi makakalapit yung insekto or hindi nila kainin yung kahoy. Balikan ko sila mamaya, update natin kung ano yung matapos. Saktuhin natin na malapit na mag-out. Pagkatapos ng lunch break, ito na yung resulta. Tapos na yung papakuan ng bubong. Kabilaan. Panalo mga kaparmas. Kahit uyog-uyogin, hindi umuuyog, matibay. Bubong na lang ang kulang mga kaparmas at saka flooring. Nandun yung harapan, nandun yung gate. Tinatanggal na yung mga scaffolding kasi gagamitin yung kahoy since matibay na. Tatapos din to mga kaparmers, dahan-dahan lang. Ito uyog-uyogin ang tibay. Doon si Foreman sinasaitan. Grabe mga kaparmers, kita niyo yung langit, ang kapal.
Grabe. Kahapon ganyan din. Naghahalo kami. Biglang bumuhos, napakalakas. Oo, tara naman. Busy na araw-araw. Tuloy-tuloy na ang trabaho. Ilang araw na lang magkakaroon na ng bubong at hindi na maputik yung ating sahig. Yan. Kumbaga dyan. Kabigat. Masing ako na limot. Hindi ka nagkaubos. May isang dyan. Yung ganito. Op. Dyan. So ito muna yung ating update mga kaparmers dito sa ginagawang triangle house dito sa ating farm. Tulad ng aking nabanggit, meron ng papakuan sa ating yero o long span yung ating gagamitin. Yan, mahaba. Pag nagkaroon ng bubong at nagkaroon na ng flooring, pwede na tayo magdahan-dahan magdala ng mga gamit dito. Ang taas pala mga kaparmers. Oh. Mayroon itong second floor. Parang ang kanyang second floor is parang cabin type na mga room, parang ganyan. Tapos yung baba, doon yung lamisa at parang upuan na pwedeng mag-relax, pwedeng magkape at pwedeng kumain dahil medyo malapad ng konti yan mga kaparmers. Itong view na yan, mas gaganda pa yan pag nalinis na natin at mayroon ng mga alaga. Hindi ko maupid. Long span to, no? Long span ang tawag dito mga kaparmers. Single rib lang ating ginamit mga kaparmers para medyo mura ng konti. Dahil pag nagdouble at makapal, aaray tayo sa 1,400 ang bawat isa. 20 feet. Magkano na eh? Dyan. Tama na. Sinusukat muna bago i-finalize. Dalawa pa lang nandito. Yung nasa bahay is 8. 5 dito, 5 sa kabila. Ina-analyze pa ni Foreman. Contractor. Si bulan ng kanto rin. Bayan kita masamad. Yan na. Abang na ikaw. Pasukatin na para maputulan ang bawat gilid. Pag nasukat na yung 5 piraso, puputulan yung mga extension. Sinusukat na yung bubong sa itaas. Pag mayroon ng bubong yan, kahit araw-araw nandito na tayo. Mayroon na tayo masisulungan sa ulan at init. Grabe yung langit, oh. Nagdidilim.
Yan na mga farmers. Testing. Kaka-excited lang mga farmers. Na dahan-dahan nang nabubuo yung ating tinatawag na dream farm. Para sa akin ay parang lang ako naglalaro. Alam mo bang nakikisama yung langit mga kaparmers, hindi pa bumubuhos. Ganda. Ay. Tapos. Tapos pantod. Sobrang taas. Hirap ka ba? Ano pag pinagawain? Sukul. Mga kaparmers, Hindi na gusto kong kamukain dito. Tapos yung ganda ng alig ko. ano ang solusyon? Kasi nga sa bawat pagkakamali may solusyon. Kulang. Sige rin dyan. Sugar nga dyan. Nailagay na yung isang bubong mga kaparmers. Yan ho ay sample pa lamang. Bukas is Sunday, kailangan pumasok sa opisina. Alam niyo na yung mga kaparmers. Pagbalik sa Lunes, flooring ang aasikasuhin. Pero sa ngayon, ilalagay itong hollow blocks dito, paikot, para pag nilagyan ng peeling, maganda yung elevation. Pag nilagyan ng flooring at merong bubong, yan ang sinasabing panalo na tayo. Malapit na sa katotohanan. Ganito, no? Ayan mga farmers, Abos. ayan yung mga pampatibay. Malakas ito, nakapit, lalo na pag mayroong sakuna. Ano bang ibig sabihin? Katulad ng Yolanda. Napansin kasi namin, pag mayroong ganyan, hindi madaling masira. Meron siyang lock. Lumipad lahat. Ayan, lumipad lahat. Kung mayroon yan, nanatili. Yung dalawang PVC, gagawin poste. Dito sa dalawang butas na yan. Sinisimulan na yung buhos ni Foreman. Ayan. Kahapon hindi natuloy dahil napakalakas ng ulan at puno na ng tubig. Ngayon na naman, kung kailan magbubuhos na naman, mag-aasintada, yung langit grabe, umaambon na. Pero sabi nga nila, wala yung ambon pag umulan. Ano Brad? Sakto? Pasukol-sukol pa. Ay, ang tubo natin dyan. Badya. Ang tubo dyan. Iniwan muna natin sila. Tuloy ang trabaho. Kahit umangambon. Mawala naman yon pag umulan. So paano mga kaparmers? Yan muna yung ating update sa araw na ito. Bukas, titingnan natin kung ano yung kanilang mga natapos. Sa araw na ito, nagbigay na rin ako ng kanilang sahod. Dahil bukas ay Sunday, araw kung kailan pupunta sa mga tarian. Yan ang buhay dito sa Pilipinas. Pero kayo mga kaparmers, kung mahilig kayo niyan, okay lang. Basta't yung mga budget natin sa ating mga pamilya, obligasyon natin, huwag natin mawalain. Oh my God, dito ako dumaan kasi shortcut yung mga kaparmers.
So paano, para sa mga kaparmers natin na bago pala napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Yan po ay malaking tulong sa ating YouTube channel. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mga mahal sa buhay.